Okay, at kagaya nga po nung sinabi ko, nasa Lunes na po yung ating games, ano po? At bago po dumating yung Lunes na yun, ay kung may vlog po ako, ay i-discuss po rin po natin yun bago dumating yung Lunes, para po sa ganun ay naiintindihan po natin at yung mechanics para hindi po tayo magkamali, para hindi po kayo ma-disqualified. At gusto ko po talaga, mayroon po ako nakikitang kababayan ko na bago natin ang buhay. Ayan naman po ang purpose natin. At doon po sa mga nag-sisend ng yung Aquabirana supporters, hindi po yun, supporters nga po eh. Nag-open po yan ng mga ganun-ganun. Sila po ang nag-open yan, hindi po ako. Aquabirana lang po, hindi yung Aquabirana supporters or Aquabirana live studio TV. Yan po yung dati na hindi po Facebook yan. Ang sinasabi ko po, Aquabirana lang po. Wala na pong karugtong. Ayan, at yan po yan. At bago po natin i-discuss yan, yung mechanics na yan, para po hindi tayo maliligaw, ay meron po tayo akong i-discuss lang sandali. At by the way, ganyan po, sinadya ko na naman po hindi tanggalin yung sinuot ko kagabi, kahapon, na isang barong ko na kulay itim, at itim din po ito ngayon suot ko. Yan po, sa record ko, itim din po yan. So, kaya ko po ginagawa ito. Dahil nga po doon sa nag-comment nang hindi na raw ako nagbibihis, hindi nila alam na kung magkaroon ako ng isang kulay, 10 lagi yan. Kung mayroon akong puti, 10 lagi po ng 10 yan. Kung gusto ko nga, 20 pa yan eh. Sa itim po yan, lagi pong may kanyan, magkakaparehas po yan. Ganun, depende lang po yan sa kursunada kong kulay. Yan po yan, kasi ang sinasabi ay hindi na raw ako nagpapalit. Kaya nga po, makikita nyo naman po yan, lagi, kaya ako ginagawa yan dahil nga po doon sa ganung mga komento. At pati ba naman yan, suot ko ay pupunahin pa. At mag-o-offer ba ako rito nang ako ang magbibigay ng mga barong dito sa mga politiko, mga kawatan ito, kung sakalit mga matay sila. Ayan, dyan pala mag-isip na kayo eh, hindi po ba? Ayan po, kaya naka-display po, itim din po yan, itim din po itong suot ko ngayon. Ayan, sige, tapos na po tayo dyan. At yun nga, gustong-gusto ko sana yung raffle na lang sana, yung ating gagawin. Ay ang problema po, wala po ako makuhang assistant na magbabasa ng mga sagot ninyo. Ay, kung po yan, mabilis po ang kanyan. Kaya po nag-hire ako pagka nag-live ako dati, nakaraan, kasi nga po, para sigurado pong mababasa yung tamang nanalo. Ay ang problema, ayun nga, sinabihan ninyo na ngiting aso, ayan tuloy, ayaw na tuloy ayaw na tuloy na tulungan ako mag-live. Okay, anyway. Kaya wala din pong pinagkaiba yan dito sa ipinapakita ko lang, pinapaliwanag ko na hindi ko mo nakatatlong sunod-sunod akong itim, 3 araw na sunod-sunod na itim ako, ay iisa lang po yung barong ko. Hindi po. Kahit po 2 taon, kahit magmula sa araw ito, kahit po 2 taon na magsuot ako nang hindi ko babalikan yung mga ibang barong or mga long sleeve ko. Ganun po yan. So, sige po. Tapos na po tayo doon. At sabi ko nga po, bago po natin i-discuss yung mechanics, ay ito po, kanina lamang po ay nakatanggap tayo ng, ano na ba yun? Okay. At kanina lang po ay nakatanggap tayo ng balita na kung saan ay ito raw si Thinking Pinoy. Thinking Pinoy, yan ha. Alam nyo naman po yan na yan ay aso ni Butod yan. At ito raw po ay nabaril or binaril
diyan sa habang nagsa-shopping sa London. Ayan po, yan po yung natanggap nating balita. Thinking Pinoy po ito, at si Thinking Pinoy po ay binaril or nabaril habang nagsa-shopping sa isang shopping mall sa London. Ayan. So, para sa akin ay yun na yung sinasabi ko na yung mga ninanakaw ninyo, parte po ito ng pagnanakaw. Itong si Thinking Pinoy, lalo na dyan sa PCSO. At kaya nga po naibalita ko po yan dati sa inyo na yan ay binilhan ng bahay dyan sa Baguio at binilhan pa ng Toyota Alphard na nagkakahalaga ng 5 milyon. Yan binigay ni Butod. Ganon din naman si Mike Abe, di ba? Binilhan din ng condominium yan. Binilhan din ng Raptor yan, na pick up. Yan po yan. So ngayon, yung balita, hindi ba man konfirmado, pero yun nga po, at dito naman ay nabalitaan natin at may nagbigay nga po sa atin ng balita na yun nga daw si Thinking Pinoy ay nabaril or binaril habang nagsa-shopping sa shopping mall sa London. Ayan. So, okay lang yan. Para kahit paano mabawasan man lang yung mga dito sa mga demonyo. Kasabot po kasi yan. Ngayon, so sige po, mabalik na po tayo doon sa ating laro. Ayan. Doon po sa mga OFW na nagtatanong, paano raw sila doon, halimbawa kung sila raw ang manalo, wala naman daw silang GCash or hindi naman daw sila maludan doon kasi nga nakaline daw po yung mga cellphone number nila. At kung po pwede raw, na dito na lang nila ibigay sa kamag-anak nila, either anak nila, kapatid nila, yung load. Opo. Okay po yan. Halimbawa po kayo kayong mga OFW, pag kayo po ay sumali dito, halimbawa po, yon. At kayo ang nanalo. Kontakin niyo lang po yung inyong kamag-anak, kung kapatid o anak yan, na yung number nila mismo ang i-comment ninyo dito. Kunin niyo yung number nila doon sa mga kamag-anak niyo dito sa Pilipinas, at yun po ang i-comment ninyo dito sa video natin na ito. Kasi po, di po ba sa linggo ng umaga mag-upload ako? Yun na po yun. Simula na po yun. And then, ipapareview ko po yun kung sino po yung nakapanood ng buo ng ating video at nakasagot po ng tama. Yun po ay i-comment niyo po dyan lagi yung sagot ninyo. Halimbawa, sabi ko nga po kahapon sa inyo na either kabayo or kagaya po, ito po, nagkukwento ako ngayon dito, biglang nakapagbanggit ako halimbawa dito ng China. Samantalang hindi naman topic natin ang China. Iyon na po yun. So, kung yun po yung inaakala niyong tamang sagot, ay i-comment niyo po rito na halimbawa China. Pangalan, halimbawa, kung kapatid niyo dito sa Pilipinas at ikaw ay OFW abroad, yun ang i-comment mo rito, yung kamag-anak mo rito sa Pilipinas at saka yung telephone number niya o cellphone number niya. Kasi nga po, the following day, ay yun na po yung tatawagan ko na po. Yung number na yung tatawagan ko po, kung sino siya, at para po makonfirma. At pagka nakonfirma na siya ngayon, or either, siyempre isulat nyo na OFW kayo dyan, ina-assign niyo yung pag-load din sa kamag-anak nyo rito na kung sino yun. Yan po. And then at the same time, pagka tinawagan ko po siya, sasabihin ko sa kanya, okay, sabihin kanya na, sige, antay lang, at manood ka lang nitong video ko. Habang pinapanood niya itong video ko, ay tatawagan ko naman yung tao, or either yung secretary ko,
na loadan yung number na ibinigay ninyo. Ganun po lang. Ganun lang po kasimple. So, nagigits siya po ba? Halimbawa, OFW kayo. Kayo yung alam niyo yung sagot na yun ay halimbawa nga sa kanina, yung China. Tapos yung pangalan noong i-assign ninyo at saka yung telephone number ng taong luludan natin. Ayan. Pero tuloy-tuloy pa rin po yun. Yung kada upload ko po na yun, kahit na tinawagan ko na yung panoorin niyo pa rin po yung mismong video na yan, yung kasunod na video, at tuloy-tuloy po yun. Ang ibig ko po sabihin tuloy-tuloy po kayong manghuhula para sa ganun ay, yun yan, laging kinabukasan ay tatawagan ko kayo. Ganun lamang po kasimple. Kaya nga po dito ay ikontakin nyo na po yung mga kaibigan ninyo at mga kamag-anak or either ano pa na mag-subscribe na po dito sa Birana Live Studio TV. Hindi po biro ito. At hindi po biro itong palaro natin na ito. At sabi ko nga po sa inyo, naikwento ko naman po kung sabi ko nga po kung inuugali nyo lang na pinapanood ng buo yung mga video ko, sana noon pa ay kilala nyo na ako. Palakpakan. Ayan. So, dahil nga sa hindi nyo tinatapos yung video, hindi nyo talaga ako makikilala kung sino ba talaga ako, kung ano ba talaga ako. At madalang po yung alam ko na talagang pinapanood yung video eh. Huwag po ninyong sayangin yung pagkakataong ito dahil hindi po basta ito. At sisiguraduhin ko po sa inyo itong gagawin po natin na palaro na ito ay may mababago po ang buhay. Palakpakan! Ayan. So, yun po. At magsisimula lang po tayo para kumbaga ito ay practice. Practice po ito ng ating palaro kasi kung sakasakali at maging successful ito, tuloy-tuloy na po ito natin gagawin. At ito po ay, sabi ko nga, magsisimula po tayo doon sa mga pa-100 na load. At, siya nga po pala, halimbawa ilagay ninyo yung cellphone number nyo, ilagay nyo dyan kung smart or globe. Halimbawa po, nalagay ko ng number, dugtungan nyo ng smart. Kung globe man, dugtungan nyo ng globe. Halimbawa, PM or ano, kung ano man yun. Basta laging pong ganon. Okay, so ganun po, para sa ganun ay madali lang natin na makon agad yung maglulod. Madali niyang pagka sinabing globe, kung ano man yung style niya, kung yung isang cellphone ba niya ang gagamitin niyang pang-load or yung smartphone niya ang gagamitin pang-load para madalian po tayo. At pagkatapos po maludan kayo, i-comment rin po dyan na natanggap ko na po yung load na pinadala ninyo. Ganun lang po. Para po, alam talaga natin, masiguro natin na natanggap nyo na yung load. Bagamat naka-register naman po yan sa maglo-load. Kasi nung nakaraan po, nung sinasabi ko sa live, Facebook live ko pala dati, kahit na natanggap na yung load, nung hindi nag-feedback na natanggap na, di ngayon, tinawagan ng sekretary kong natanggap na, hindi raw. Okay, hindi raw ha. Ngayon, nung i-verify, nung isang sekretary ko, kasi naka-register naman, nung i-verify, pinadalhan na pala ng load at successfully, nakalagay po doon successfully yung transaction na yun. So, ibig sabihin po natanggap. Huwag po tayong ganun. Halagang ganun lang po, maglulukuhan tayo. Hindi naman po ganun. At maging honest po tayo. Dahil dyan po galit ang ating Panginoon sa ganyang mandaraya. At yun po ang wag na wag niyong gagawin, yung mandaya kayo. At yan po ay barya-barya lang yan. Barya lang po yan. Wala pong kwan dyan. Ang tinukan po natin dito, yung magiging grand prize natin. Yun po ang abatan niyo. Dahil dito po ay titiyakin ko na may mababago po tayong buhay ng iba sa inyo dyan. So ngayon po ay
Yun po, kung yung pong nag-chat ng itatry i-recover yung Aquabirana lang po yun. Yung Facebook account ko. Hindi po yung mga Aqua supporter. Hindi po, iba po yung nag-open yan eh. Ay, hindi ko alam yun kung ano yun. Wala akong alam doon. At saka yung mga Aqua group na yan, Aquabirana group, hindi po basta Aquabirana lang po. At yun po yung Facebook account ko. Yun lang po yun, Aquabirana lang. Wala ng ibang karugtong. So kung may nag-open ba ng Aquabirana supporters, hindi na po ako yun. Yan. Bagamat mukha ko yung ginamit, ay hindi po ako yun. Basta Aquabirana lang po. So yun po at ayun, meron pa tayong isang araw. Ano ba ngayon? Sabado. O meron pa po tayong linggo na para ma-discuss din po. Tapos kinabukasan, Lunes po, ay mag-uumpisa na po yung ating laro. Basta po ito, kagaya nito, nagsasalita ako nga rito. Tapos meron ako biglang siningit dito. Halimbawa, sinabi ko, Isabela. Ngayon. So, yun po yung naiiba. Kumbaga, yun po yun. Kaya nga po, ang sinasabi ko po rito, hindi yung pinanood mo itong una, inayawan mo na, in-stop mo na, ayun pala, yung pagbabanggit ko either nasa gitna or either nasa dulo. Pwede rin naman banggitin ko sa una pa lang. Di ba ba? So, para makasiguro kayo na wala kayong na-miss, ay di panoorin po ninyo ng buo yung video para sa ganun ay nakakasiguro kayo na yung sagot ay tama. Pagka napanood nyo po yun, at yun ang naiba, doon sa topic natin, ay di yun po ang i-type ninyo, Isabela, pangalan ninyo, telephone number ninyo, naluludan. Hindi na po siguro Gcash, kung either, bahala na. Kung depende po yan sa inyo. Halimbawa po, ganito na lang, halimbawa, sagot ninyo, pangalan ninyo, telephone number. Yung telephone number ninyo, halimbawa kung gusto ninyo ng Gcash, idugtong nyo Gcash. Kung load lang, telephone number, i-dash ninyo load. So, ibig sabihin po, kayo ang nag-request ng load or Gcash. Pero ito po ay halagang 100 lang po na load ito. Kaya sabi ko nga po, magpa-practice lang po tayo, di po ba? Practice lang po ito. At saka na po natin pag-isipan or pag-aralan yung kung paano natin i-raffle yung sinabi ko naman po yan, yung kalahating milyon, 1 million, 1.5 million, at saka po doon sa kamuting dilaw na ayon dito sa nag-comment dito sa atin na nagkakahalaga raw pala ng 3,600 bawat gramo ng kamote. Okay, so ibig sabihin kung 3,600 ang presyo bawat gramo ay 1,000 grams po yun, dahil 1 kilo po yan, so nagkakahalaga po ng 3.6 million. Ayan po. So doon po siguro ay masiguro na natin na talagang may mababago ang buhay na ang pwedeng manalo. At kayo pong lahat ay posible pong manalo. Dahil tuloy-tuloy po ito eh. Tuloy-tuloy lang po. Posible rin po kayong manalo dito. Ngayon po yung nagsasabi na sana hati-hati na lang daw yung pera. Ginawa niyo akong yan na lang ang ginawa kong trabaho, pag-hati-hatiin ko na lang kayo, di po ba? Kaya nga po, gagawin lang po natin yan para instant na may mababago talaga ang buhay. At again, sana walang mag-comment na mahina ang internet dahil kasi kung masasabihin niyo pa rin mahina ang internet, hindi po pinag-uusapan ang internet ngayon dito sa larong ito. Okay? Kaya po nga, lagi ko sinasabi, intindihin po mabuti yung aking sinasabi. Kung hindi niyo po maintindihan, ulit-ulitin niyo pong panoorin yung video.
Ganun lang po kasimple para maintindihan po natin. Kasi kung gusto po natin talaga ay sumali po kayo. At saka wag na po kayong mag-comment niya na pasali naman sir. Wag na po kayong mag-comment ng pasali sir. Sumali na lang po kayo ng sumali. Wala po kasi ito, lahat po dito ay pwedeng sumali. Either, kaya nga lang, siyempre, ang priority po dito, subscribers ko, ang priority dito, alam nga namang mananalo ito si Mike Abin, hindi ko naman subscribers. Di po ba? O, palakpakan. Ayan. Alam nga naman mananalo ito si Bangag, o hindi ko naman subscriber. No, palakpakan. O, alam nga naman panaluhin natin ito si Butod, hindi naman siya subscriber ko, unfair naman dito sa mga subscriber ko. O, di po ba? Kaya dapat subscriber ko. Kaya nga po yung sinasabi ko sa inyo, na kung may mga kaibigan kayo, kamag-anak kayo, ay i-inform nyo na po sila na mag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV. Ayan, palakpakan. At doon naman po sa nagsasabi na, okay, Sir Birana, go ka na dyan sa pagkandidato na hindi po. Hindi po tayo po pwede dahil unang-una, tingnan niyo po yung subscriber natin ay kakaunti. Hindi po talaga obra. Hayaan na po natin na maparami muna ito subscriber natin. Total mayroon pa namang 2028 ay baka doon tayo sa 2028 kung sakasakalit makatulong kayo na maparami natin itong subscriber ko. So doon po. Pero ngayon po ang 2025 ay malabong-malabo na po kasi nga first week ng October ay filing na po ng candidacy kaya wala na po yan. At saka yung po nagsasabi ng ano ba yung comment pa tungkol dyan sa laro na yan. Yan po, hindi na po pinag-uusapan dito kung may nauna or ano, mabilis kasi sila mag-type. Hindi na po pinag-uusapan yung ngayon. Kasi nga po, pare-pareho yan na papanoorin nyo. Kaya nga po, alam nyo naman po yung oras ng aking pag-upload. Alas 8 po yan or bago mag-alas 8 ay nag-upload na po ako. So yun po, abangan nyo na po yung upload ko. Ngayon, mag-komento nga po kayo dyan kung kung okay po ba kayo doon sa alas 8 yung upload ko. Kasi hindi natin makon yung iba dahil siyempre may mga trabaho yan, lalo na yung nasa abroad. Pero okay lang po naman na kahit na late kayo dyan, kasi hindi naman yun nasisigurado na tama yung sagot dito na una dito eh. Ganun po. Kaya ito talagang dito ko nakita yung pagiging fair nitong laro ito. Kaya okay lang po na sumagot lang po kayo na nandiyan sa abroad. Kasi malay natin na yung mga sumagot dito na nandito sa Pilipinas na nakaabang dito ay mali yung sinagot nila. O di kayo ngayon ang mananalo. Ganun lang po. So wag po kayong mag-isip agad na paano naman kayong mananalo kasi mahina akong mag-type. Hindi po ganun. Hindi po yun ang pinag-uusapan natin. So, kaya nga po, dito ay magda-dry run lang tayo. At ibig sabihin, susubukan po muna natin itong formulation na ito kung okay ba. At ulitin ko lang po, halimbawa, nakaipon na tayo ng either 500 na mga nanalo. Halimbawa, yung mga nanalo na nakuan, ililista naman po yan dito. Ipapalista ko yan sa secretary ko yung mga nanalo na ng load. Halimbawa, nanalo na kayong load. Pag nakaipon na po tayo ng halimbawa 500 na tao, 500 na nanalo na, lahat po ng mga nanalo na yon, isusulat po yan at gagawa natin ng rolyo at ilagay po natin doon. Yung kagaya po nung nakaraan na nasa garapon, ay hindi, sa garapon ba yun or nalimutan ko kung saan na ba yung nakalagay dati? Hindi ko alam kung sa kunyata, sa plastic ng ice cream yata yung nakalagay. Yung dating nirol yung pangalan, yung raffle. Yun po,
at ilagay na po natin doon at halo-haloin at bubunutin po natin. Halimbawa, yung raffle na yun, yung naipon-ipon na yun ng mga nanalo na, halimbawa po ay paparapol tayo ng 500,000 na pera na po yan, 500,000. Ayan. So, yun po yung bubunutin natin. Kung nabunot yung pangalan nyo, kasi isa lang po yan, walang mga consolation yun. Isa lang po yan. So, kung nabunot yung pangalan nyo 500,000, kayo lang po yung mananalo. Ngayon, palampasin naman natin ng halimbawa, mag-ipon ulit tayo, kasama pa rin po yung mga nandyan. Yung mag-ipon pa rin po tayo kung marami, nadoble po yung 500, di po ba? 500 yon sa una. Mag-ipon pa tayo ng another 500 at magra-raffle naman tayo. Pagka naka 1,000 na tayo, nag-another 500, magra-raffle ulit tayo, 1 million naman po. Iisa lang po yung mananalo doon. O ngayon, pagka nanalo na, kaya sigurado po talagang may mananalo eh. Sigurado na po ito na may mananalo talaga. O, pagka may iko na, pagka may nanalo na, mag-additional ulit tayo ng another 500 at magra-raffle ulit tayo para doon sa 1.5 million. Ayan. So, umabot ulit, pagkatapos yan, another 500 katao ang may dadagdag doon, so magiging 2,000 na katao. Yun po yung i-raffle natin sa malaking balde na o palangga na, talagang halo-haloin yan, yung bubunutin natin na 2 million na. Yun po. So, sigurado po na talagang mayroong kababayan natin mababago talagang buhay. Ayan. Tapos, yun na. Pagka halimbawa, marami na, doon na po natin panghuli yung iraraffle natin na kamoting dilaw na yun na tumitimbang ng 1 kilo. Na nagkakahalaga naman nung sinabi nga nung nag-comment na 3,006 per gram. So, ibig sabihin, 3.6 million yung isang kamote. Yun po yun. So, ngayon, kung hindi nyo naman gusto, halimbawa, yung kamote, halimbawa natin, sabihin nyo dyan, i-announce ko naman dito kung ano yung bubulahin natin, kung kamote ba o pera. Pwedeng mag-comment kayo dyan, huwag na lang yung kamote na yan, kasi wala kami mapapagbintahan. Halimbawa lang natin. Ay di pera. Kung magkano yung halaga ng kamote na yun, di gagawin natin pera yun. Kung 3.6 million, di 3.6 million na pera naman ang, basta, laging pwedeng pera. Ganun lang po. Pwede i-convert sa pera, kumbaga. Ganun lang po. Yung kagaya nung sa kwintas dati, at saka yung bracelet ba na napanalunan ng nakaraan, na kinonvert lang sa pera. Ayan. Yan lang po. Ganun lang po kasimple. Ulitin ko lang po Sa Lunes, abangan ninyo yung i-upload kong video. Panoorin niyo po yon. Pagka mayroon po kayong napanood or narinig na naiiba at wala dun sa topic, halimbawa kagaya nito ngayon, walang kaano-ano, binanggit ko ang China. Di yun. Yung inakala nyo yun, ay di yun ang i-type ninyo, China, pangalan ninyo, cellphone number ninyo, tapos dash, GCash or load. Ganun lang po, para alam natin. Para po pati matatawagan ko kayo. On the spot po kasi pag kayong gano'n, on the spot tatawagan ko kayo, on the spot luludan kayo. Kasi itatawag ko yan doon sa maglulod sa inyo. Sekretary ko doon po yun sa kabilang opisina. Malayo po yan dito, kaya nga true tawag po yan. So, iba naman po yung sekretary ko rito. Mayroon pa po akong ibang opisina. So, yun. At yun naman po yung mga nakakaalam na may hawak na mga GCash na yan, yung mga hawak na mga load na yan. Ayun. At
katunayan ay inorderan ko na siya kahapon na maglagay na siya ng maraming GCash at saka maraming load doon sa cellphone niya. Ayan po. So, yun. At di ko alam kung nag-gets nyo. But anyway, meron pa po tayong isang araw pa na para i-discuss ko rin ulit ito. O ulit-ulitin ko po ito hanggat hindi dumating nyo, hanggat bago dumating yung Lunes. Para sa ganun ay hindi na po tayo nagtatanong pa. So, ano pa ba yung dapat kong... Actually, lahat naman po ng suggestion nyo, okay naman po. Kagaya po nung nag-suggest na kahit na lang daw tigpa 500. Ay kung ganun po kasi, wala eh. Hindi nyo po ako maalala. Kasi kung tig 500 lang na yon, halimbawa, sige, bigyan ko kayo ng 500. Wala po. Hindi nyo ako maalala. Ang gusto ko po rito kasi, yung talagang makakapagpabago sa buhay ninyo. Ibig ko sabihin, halimbawa kagaya ng kalahating milyon, 1 million, 1.5, 2 million, at saka yung 3.6 million, doon po ay mababago talaga ang buhay ninyo. Eh, okay naman po yung suggestion nyo, okay naman, hindi ko naman po minamasama yung suggestion nyo. Kaya lang talaga, ang gusto ko po talaga rito ay yung talagang may mabago ang buhay. Kagaya po nung nakaraan. At talagang mayroon po. At saka yung mga sinasabi ko, yung kinikinto kong Facebook live ko pa dati, talaga pong may nabago talaga ang buhay. Yun po yan. At kaya po, salamat din po doon sa mga nag-suggest na gano'n, kahit nating pa 500 lang daw. Ay, hindi po eh, kasi kung kayo po kasi yung manalo, ay hindi pa kayo makakabili ng pagkain nyo doon sa 500, wala na po yun. Ako lang po kasi yan, parang centavos na lang po kasi yung mga ganong halaga, kaya wala po, hindi nyo ako maalala. Ang gusto ko po kasi dito, halimbawa ako nanalo kayo ng 3.6 million, nakapagpatayo kayo ng bahay. Sa loob ng 24 years na nakatayo yung bahay ninyo, yun yung time na mamamatay na ako, nababalitaan nyo ako, patay na pala ako, kasi 24 years pa po yung mamamalagi ako rito. Kasi sinabi ko naman po yan sa inyo, na eksaktong alas 12 ng hating gabi, pagtungtong ng 24 years ko, doon na po ako malalagutan ng hininga. So, ang ibig ko po sabihin dito, ay pagka yung nabago talaga ang buhay ninyo, nakapagpatayo kayo ng tindahan, halimbawa, napalago ninyo, halimbawa, yung tindahan niyo naging malaking grocery, halimbawa natin. Hindi po ba, pag nabalitaan nyo ako, ay, di ba, maalala ninyo ako. Hindi ko man hinahanap yung ipagtirik nyo ako ng kandila, hindi na po kailangan kasi yun. Yun lang, sumagi sa isip ninyo, na minsan sa buhay ninyo, palakpakan muna. Dumaan si Mr. Berana sa inyo. Yun lang po. Anyway, ano pa ba? Iniisip ko pa nga kung ano pa ba ang i-discuss ko. Siguro, wala na. Yun lang naman talaga ang i-discuss ko. At yan nga, naisingit lang po natin yung balita. Ayun pong binalita ko na yun na binaril or nabaril ito sa Thinking Pinoy, hindi po natin hindi po natin verified yun kung totoo nga o hindi. Pero yun po ang pagkakasabi sa akin na habang nagsa-shopping daw ay nabaril ba o binaril talaga doon sa loob ng shopping mall itong si Thinking Pinoy. Kaya masabi natin breaking news pero hindi pa naman po tayo sigurado doon dahil actually kung talagang itong mga media na ito wala talagang maasahan eh. Pagkakakampi na ni Butod, hindi na talaga nila ibinabalita yan eh. Kung nagkakamdamatay na sila. Tingnan nyo ngayon si Hubert Guevara. Di ba? Na, tawag ito? Cabinet secretary nila. Hindi man lang binalita yun, di ba? Patay. No. Yung kakampi nila yung congressman na kakampi nila.
Patay. Hindi na balita yun. Walang naibalita. Oh. Yun po, talagang walang naibalita yung sinasabi ko doon, patay. Dati. Kasi alam ko talaga mamamatay kasi nga, nung tinusok ko ang lalamunan nito, yun yung sinasabi ko, di ba? Na nagpauli-uli sa doktor. Oh. Kaya ang sinasabi ko, kapag tinusok ko ang lalamunan niya at nagpagamot yan sa doktor, nandoon yung posibilidad ng komplikasyon. Pagka nagkaroon ng komplikasyon, ano mangyayari sa iyo? Patay. Yun po, yung isang congressman. Patay na. Pero hindi na babalita yun kasi nga kakampi ni Butod. O, yan. Bahala na kayo. Kung ayaw yung ibalita, basta may namatay na. O, kahit i-check nyo dyan. Ayaw ko magbanggit dito dahil pero sabi ko nga ang kan po kasi ang dami po kasing dapat kong isakripisyo yung tutusokin ko ng tutusokin ito. Hindi po ganun basta yung pagtusok. Kasi sabi ko nga po rito, dito pag pinakita ko rito na tutusokin ko, marami pa pong pagdadaan, 3 pa po yung pagdadaanan ng proseso. After nitong vlog ko, yan ang pagdadaan. Dadaan pa sa apoy yan, kung ano-ano pa, marami pang seremonyas yan. Ayan. Nakala lang ninyo yung simple lang, hindi po basta. At yun po ay talagang pwedeng manghina ka. Anyway, ayaw ko na pong explain yan. So, basta ganun lang po ha, at magmula po sa Lunes, ay ngayon pa lang ay simulan nyo na yung inform nyo na yung inyong mga kamag-anak or kababayan na nandito sa Pilipinas, kayong mga OFW or yung mga nandito naman sa Pilipinas ay tutukan nyo na. Kung halimbawa mayroon kayong itak dyan, ambaan nyo na ng itak o sabihin nyo mag-subscribe na kayo kay Birana Live Studio TV dahil dito sa Birana Live Studio TV ay mayroon tayong pwedeng asahan at kisa dyan sa kay Mike Abi na yan na puro lang ilong ang makikita natin. Ganun na sabihin nyo. Panin nyo na, ambaan nyo na ng samurai para mag-subscribe na, para magkaroon din sila ng pagkakataon na manalo. Okay po, at palakpakan. So maraming salamat po sa inyong lahat at ganun din po sa mga bago mag-subscribe. At siyempre, ano pa nga ba ang pwede kong sabihin sa lahat ng mga subscriber ko? Sana manawari ay ibigay na sa inyo yung swerteng madalas kong sinasabi. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.